Magandang umaga, Igan, sa inyong mga manunod. Magandang umaga po. Anong naging basehan para may masabing kayo na posibleng collision o umano'y posibleng sabwatan ng oil companies ukol sa weekly fuel price adjustment, Kong? Matagal na natin sinasabing dapat ihinto na ito ng Department of Energy itong lingguhang pag-a-adjust ng mga pagdideklara ng bawat mga iba't ibang petroleum companies. Mismo si Secretary Balisacan ng DepDev na dahil alam ko dati siyang founding commissioner or chairman ng Philippine Competition Commission, siya na rin mismo nagsabi na mali na inaalaw o minamandato natin ang lahat ng oil companies magdeklara ng sabay-sabay sa isang araw kung ano magiging presyo nila para sa linggong yan. Alam mo, madalas sinasabi, parang ano ba ibig sabihin nun? Ang gusto lang naman natin is malaman kung ano magiging presyo nila. Parang dahil napakakaunti lang talaga, concentrated ang players natin dito. Oo. Pagdating sa malalaki, tatatlo lang talaga yan. Lahat puro mga maliliit na. Para mo sinabi sa isang tindahan, Igan, na lahat ng tindahan, sari-sari store sa isang tindahan, nire-require ng kapitan, ideklara ninyo magkano ang cropec, magkano ang isang boting suka, lahat. Dinideklara. Pag nakikita ng iba kung magkano yung presyo ng iba, lalo kung ikaw ay market dominator, Oo. susunod, o di kaya ikaw ang magdidictate. So, hindi naman, pag tinignan mo yung DOE website, Igan, pare-pareho to the last centavo ang kanilang price adjustments every week. Maliit o malaking kumpanya. Ang katanungan doon, pare-pareho ba yung modelo nila? Tulad ng sari-sari store na mas less complicated. Hindi sila sabay-sabay bumibili sa palengke. Yung may malaki ang bodega o malaki ang kapital, kaya buwan-buwan pumupunta sa grocery. Yung mga maliliit, every 3 days, umuutang sa Bombay. So iba-iba ang kanilang business model pero pare-pareho. So itong requirement na ginagawa ng DOE, sabi nga ng DepDev o ng dating NEDA Secretary ay ini-encourage mismo ng gobyerno na mag-cartelize o magsabwatan sila para isa lang ang presyo. Nasisira ang kompetisyon. Ito ba itinakda ng deregulation law, Congressman? Ito'y actually reaction ng DOE. Maganda yung hangarin nito nung ito itinayo nung time pa ni GMA, nung siya'y Pangulo. Dahil ang ayaw natin mangyari dito is ayaw natin magiging sobrang pabago-bago ang presyo. Gusto natin makapagdikta. Pero ang totoo lang, ang market prices talaga ay nagbabago araw-araw. At nakita natin yan, isang araw bago nagdeklara o nagkaroon ng gera, ay tumaas ito bigla ng 20 hanggang $25 kada bariles. So ito yung kinatatakutan ng DOE. Maganda naman ang intensyon, pero ang nangyayari dito is pinopromote natin na magsabwatan sila, imbis na sila ay magbakbakan. Pero nasa ilalim na tayo ng state of energy emergency. Hindi pa pwedeng panghimasukan na ng DOE yan. Limitado ang kanilang kapasidad pagdating sa paglalagay ng price caps. At alam natin ng price caps, ito rin ay nakita natin sa ibang bansa at sa karanasan, hindi siya nakakabuti. Kasi kapag nagpa-price cap ka, pinipilit mong magbenta mas mababa ang isang petroleum company. Binili niya na 100. Gusto mong magbenta ng 80, ang gagawin nila, magsasara. Oo. So mahirap ang price cap talaga. So ang kailangan lang nilang gawin is i-exercise nila yung power nila. Deregulation does not mean pwedeng magloko ang mga oil companies. Kailangan nilang tingnan yung anti-competitive, antitrust, at saka yung sabwatan na nakikita natin kaya namang ma-determine. Yun ang kailangang mandato i-perform nila. Okay. Saan kayo nakukulangan dito sa pagpatupad ng mandatong yan? Nakikita natin pagkukulang kasi wala tayong nakikita ng findings of any anti-competitive o sabwatan o di kaya pang-aabuso ng kanilang dominant position sa ekonomiya. Wala pa tayong nakikita ng findings pagdating dyan. Mahigpit at mataas sa mga kaparusahan dyan. Milyon-milyon ang ini-impose dyan, pati ang kanilang mga lisensya ay maaari dyan masuspindi at lahat. Okay. So kailangan nila magawa ito. Parating sinasabi, Igan, deregulation does not mean lack of control on the part of government. We have the mechanisms. Kailangan nilang gamitin ito. Oo. Sa Senado may panukalang batas na alisin na ang oil deregulation law. Same position ba kayo? Sa tingin ko, masyadong reactive ito. Mali ang posisyon. Okay. Dahil ang ating situation today is much better when we were highly regulated in the 90s. Kung today tayo ay highly regulated, ganun pa rin sa 90s, mas malala ang magiging sitwasyon natin. Sigurado ako dyan. Pero ang sinasabi natin dyan is,
we need to take a second look on the regulation para tingnan natin ano yung mga bagay na pwede natin baguhin para magkaroon man lang ng mas malaking poder ang gobyerno pagdating sa emergency situations. Okay. Congressman, itong Bayanihan 3, saan naman nakasentro ito at ano layunin ng pinaplanong ito? Sino matutulungan dito? Ako gusto ko kaagad para hindi nag-expect ang ating mga kababayan. Ang ini-expect ng mga kababayan natin, kahit yung ibang mga kasama namin sa Kongreso, ang akala nila ang Bayanihan ay 3 ay parang Bayanihan 1 and 2, na across the board, nagbibigay tayo ng ayuda. Minimum wage, pati middle income, lahat. Oo. Pero tandaan natin dito, ang apektado dito ay isang select segment ng ating lipunan. Hindi pa ho lahat. Ang apektado rito ay lahat ng sektor na apektado o dependent highly sa oil. At ang kumbaga sa katawan ngayon, ang may sakit ngayon lamang ay may sakit ng tiyan. So kailangan pag ang tao may sakit sa tiyan, we need to concentrate all our aid para ang tao ay magamot ang kanyang pagkasira ng tiyan para makapagtrabaho. Transportasyon. Transportasyon ng number 1. Ibig sabihin, lahat ng magdadrive ng prices para tumaas, unlike nung COVID, lahat huminto. Walang makapaghanap buhay. Ito, nakakapaghanap buhay pero sobrang mahal. So, this part of the body, this part of the economy which is transportation or the transportation cost of food, ito yung makakaapekto sa presyo ng bigas, sa presyo ng bilihin pagdating sa pagbukas ng eskwela, libro, papel, lahat, maapektuhan lahat yun. So, itong kailangan natin tulungan para hindi sila magtaas ng presyo. So, yung ginagawa ngayon ng gobyerno, nagsisimula na is massive ang ating intervention pagdating sa subsidy sa ating mga transportation sector para mamasada una. Kasi pag mag-aabang dyan sa may GMA, isang araw, dumadaan ako dyan, saksakan ng daming pasahero kahit alas 9 na ng gabi. Bakit? Dahil walang namamasada, dahil nalulugi. Okay. So doon tayo kailangan bumuhos ng assistant. Magkano budget ng Bayanihan 3 at kailan ito sisimulan, Congressman? Initially, may nakita na ang DBM sa ating pakipag-usap ng isang araw na 246 billion. So tinitingnan natin kung tama ito at takma ba ito dahil tatandaan natin ang budget ay nanggagaling sa Kongreso. So isa sa mga pinag-uusapan dito ang gusto ni Speaker Bogie is kahit yung ibang mga infrastructure programs sa tingin niya hindi naman ganun ka-essential, pwedeng isuspend muna. Ipa-next year na natin yan kasi aanhin natin yung multipurpose buildings o ibang mga bagay dyan, whether flood control, kung ano man yan, kung wala namang kakainin ng ating mga kababayan. So, isa ito sa mga kinakailangan natin tingnan para mas mapalaki pa natin ang pondo. Maraming salamat, House and Ways Committee Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Ingat po. Maraming salamat po. Susubukan namin kunan ng pahayag ang mga oil company, DOE at maging Senado kaunay sa naging pahayag po ni Representative Miro Kimbo.